Tamba, walang respeto sa babae. Ayuda tinanggihan. Delikado sa kababaihan. Ito po ay post ng SMNI at babasahin ko sa inyo ang sinabi nitong si Tamba. Ha? Meron siyang bagong pakulo. Anong sabi ni Tamba? Marami na tayong naabot sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay. Ngunit marami pang kailangang gawin. We will not stop until every woman has the freedom to dream, achieve, and succeed without limits. Ang tindi mo, Tamba. Ang tindi mo. Mga babae naman ang ginagamit. Iingat po kayo dito, ha. Iingat po kayo sa manggagamit na itong si Tamba. Mga kababaihan ko, ingat. Ibig sabihin, hindi po epektibo yung ayuda. Ngayong hinaharangan na yung ayuda dahil kine-question yung budget dahil merong blank items dyan sa vice cam na yan, wala na silang pupuntahan. Ano ngayon? Para sila ay makakuha at maging mabango sa Pilipinas. Ay alam nila, mabaho na sila. Babae naman ang puntirya. Kayo naman ang uutuin. Ganyan po. Ano bang alam nito si Tamba? Kundi ayuda. Di ba? Kaya meron na naman siyang bagong na pakulong na isip, may bago na naman siyang drama. Kasi sa kanya, yun lang eh. Yun lang talaga, di ba? Pansinin niyo how they set up yung ayuda. In preparation for the 2025 election, ayaw nilang tanggapin yung 2024 election. Bakit? Dahil may dagdag doon sa blank items na budget dyan sa vice cam na yan. Yan nga ay dinimanda nga sila dyan. Okay? Nakademanda sila ngayon. Ayan po yan. Talagang hinanda nila yan for election. Yan nga yung tinatawag nilang di umano na legalized corruption. Legalized vote buying. Mukhang mapapasama. Punta ngayon si Tamba sa kababaihan. Kaya ito delikado. Babae naman, kayo naman ang gagahasain ngayon. Pagkatapos gahasain ang mga mahihirap. Paglaruan ang mahihirap sa pamamagitan ng ayuda. Babae naman ang gagahasain. Pasasakayin dito sa bagong pautot ni Tamba. Di ba? Yung bibigyan ka ng ayuda, wag kayong papayag na magpapauto sa ayuda. Tanggapin nyo yung pera nyo yan. Galing sa taxes nyo yan eh. Tanggapin niyo pero wag nyo iboto. Bakit? Lagi nyong tatandaan, ang taong nagbibigay ng ayuda, mangungurakot. Bakit? Saan niya kukunin yun? Ayun, galing sa bulsa niya. Do you honestly believe na ang politiko ay magbibigay galing sa bulsa niya? At wala siyang naitutulong sa bansa kung hindi ayuda? Do you honestly believe? Maglalabas ang politiko galing sa sarili niyang bulsa? Maraming ang politiko, puro commissioner eh. Komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito. Pera pa niya, gagastusin niya para sa inyo, mga Pilipino. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo doon. Kasi maraming kwento sa akin. Isipin mo mga matatanda nag-aantay doon. Bibigyan daw ng ayuda. Kung sino-sino pang inaantay na politiko. Pag-aantayin nyo yung mga buntis, matatanda, diyan sa mga rally ninyo. Ba't hindi nyo ibigay agad yung ayuda kung ayuda lang? Bakit kailangan politiko magbigay ng ayuda? Katagal nilang nag-aantay sa lintik na mga politiko na yan para ibigay ang ayuda. Nag-aantay sa covered court. Kainit. Hindi nyo pera yan. Kung mamimigay kayo, mabigay kayo. Sabi nga, pag namigay ang kaliwang kamay, wag nang ipaalam sa kanang kamay. At kung namigay ang kanang kamay, wag nang ipaalam sa kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Wag mong kunin yung credit. Pag namigay ka, kalimutan mo na. Hindi ka nag-aantay ng kapalit. Sila ang pagbigay mo, yung mga trabahador mo, yung mga staff mo na walang pangalan mo. Pero pagka sila pa ang mamimigay na may pangalan, plastic yan.
Kaya mag-iingat kayo. You are next, mga kababaihan. Kayo target. Wait po. Ito, tingnan natin. Because when we empower women, we uplift families, naging concern sa families, strengthen communities, and secure a better future for all. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung gaano ka-plastic to. Yung nagpanalo kay BBM, don't tell me, hindi ka naniniwala dito, Speaker Martin. Hindi makakabalik si Marcos as president if not for the Duterte. Hindi malilibing si Ferdinand Marcos if not for the Duterte. Kung hindi bumaba si BP Sara as vice president, hindi magiging president si Marcos. Hindi mo alam yun, Tamba. Tapos, anong ginawa nyo kay BP Sara? Binastos ninyo. Ginahasa ninyo. Binaboy ninyo. Ginahasa nyo ang kanyang kabaitan. Pinagtulungan nyo dyan sa kamera. Tapos, you are now talking about women. Hindi, instead na prinotektahan nyo si BP Sara dahil siyang nagpanalo sa pinsan mo. If not for the Duterte, wala kayo dyan. Instead na prinotektahan nyo, pinagtulungan nyo puro kayo lalaki. And here you are, speaking about women. Tindi, no? Ganyan doon. Alam mo, napapanood ko etong issue kay Trump at kay Zelensky. Alam mo, nainggit ako dun sa yung kung paano pinagtanggol ni Trump nung nagkakabarahan na napanood nyo. Tingnan nyo mabuti. Kung paano pinagtanggol ni Trump yung kanyang vice president. Magkapartido sila eh. Pareha silang nanalo. Kasi pag pinoto mo presidente doon, yun din ang vice president eh. Dito, hindi nga eh. Si BP Sara ipinanalo ang sarili niya. Pero tingnan mo kung paano merong bayag. Sorry po sa mga kababaihan. Ano ako dito eh. May yagballs po si Trump. Paano niya pinanindigan yung kanyang vice president? Di ba? How I wish ganyan yung presidente natin. Sinabi mo pang BFF, trinaydor nyo si BP Sara. Iniwan nyo sa ere. Pinalapa nyo sa buhaya. Anong sinabi nyo pagkakaisa? Iniiwan nyo sa kangkungan si BP Sara. Ganyan kayo kakaplastic, ganyan kayo katraidor, ganyan kayo walang kayagballs. Gayahin nyo si Trump. Ang layo talaga natin. Antindi. Antindi ng politiko natin. Ako, nung pinapanood ko yung kay Trump at yung kay Zelensky, iniisip ko, bakit kaya hindi na lang mag-usap ng ganun si PRRD tsaka si BBM? Sila lang. Wala nang iba. Walang sekretary. Sila mag-usap dalawa. Televise. Kung gusto nila magdebate, magdebate. Huwag nang tatago sa babae. Huwag ganun, pangit yun eh. O kung ayaw nyo si PRRD, si BP Sara tsaka si Marcos, mag-usap sila live on television, harapan. Diba? Harapan kayo. Walang sekretary, kayong dalawa mag-usap on live television, wag mo isama si Lisa. Walang kinalaman dito si Lisa sa usapin na yan. Ang tanong, kaya ni Marcos? O maduduwag? Yan ang problema natin bansang Pilipinas. Yan ang problema natin. Asan ang tayo ng Presidente Marcos nyo? Tapos ngayon, ang gagawin yung narrative, tutulong kayo sa babae.
Kayo mga kababaihang nanonood sa akin, naniniwala ba kayo dito sa taong to? Sige, pakilagay nyo dyan sa comment section.